Hinihintay ng DOJ ang Senate Blue Ribbon Committee report kaugnay ng flood control projects. Gagamitin daw nila ito sa pagkalap ng ebidensya laban sa mga politikong sangkot sa anomalya. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Aminado ang Department of Justice na hinihintay nitong isa publiko ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang official report kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, pwedeng makatulong ang nasabing report sa DOJ at sa NBI sa sarili nitong investigasyon laban sa mga personalidad na idinadawit sa anomalya. Gusto rin namin makita ito, hindi para sabihin na ito ay magiging basihan na ng pagsasampa ng kaso. Ito ay magiging basihan para mangalap ng ebidensya at titingnan kung ano bang katibayan ang mga naiharap, ano ba yung mga leads. At best, it may be considered as leads that the department can follow and look into, and which we can refer to the NBI. Sa ngayon, nahaharap sa tatlong magkakahiwalay na reklamong malversation si Senator Joel Villanueva, pero hinihintay pa ang resolusyon dito. Nakatakda naman sa February 12 ang submission ng counter affidavit para sa plunder complaint laban kina Senator Jinggoy Estrada, dating Senator Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nakatakda na ring ilabas ang resolusyon sa plunder complaint laban kay dating Congressman Zaldico. Una nang itinanggi ng abogado ni Ko na gusto nilang makipagnegosasyon sa gobyerno. Pero paglilinaw ni Fadulion, may negosasyon man o wala, babalik pa rin sila sa bigat ng impormasyong hawak ni Ko. We have to determine more than whatever amounts they will return, yung sasabihin ba nila is material doon sa kaso. Meron ba silang sasabihin na hindi pa namin nalalaman na makakatulong para yung mga tao na involved talaga or sangkot makonvict, or madiin sila lalo. Yun nga lang, habang nakabinbin ang usapin sa pagbabalik ng nakaw na yaman, patuloy ang pagbabayad ng ating gobyerno sa hangar at maintenance fee ng mga air asset ni Ko sa ibang bansa. Doon pa rin sila sa Malaysia at saka sa Singapore. Patuloy pa rin tayo nagbabayad ng hangar fee at saka ng maintenance fee nila hanggat magkaroon ng forfeiture order. Sa ngayon, aabot na sa 25 billion pesos ang na-freeze na asset ng Anti-Money Laundering Council na may kinalaman sa flood control scam. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.